So, sa usaping ito ay close to 50 billion ang mawawala. So, ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Maganda na nandito si Deputy Speaker Janet na dating Secretary of Health, isa pinakamagaling nating advocates ng taxation na health related. Ang una ay pagdating sa vape. Vape is one of the biggest problems facing our country today in terms of the deleterious effect o yung pinsalang dinadala nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan. So this is a scourge, no? Isa itong pandemya na kinakailangan ma-address at ang ugat dito ay napakababa ng tax rate dito. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Kaya ang access sa kanya ay napakalaganap at napakadali. Napakamura niya. So dito tayo unang kukuha ng pangpuno para doon sa pag-increase ng tax exemption. Pangalawa ay manggagaling din sa tobacco-related taxes na kailangan natin i-index o kailangan natin repasuhin at baguhin. Particular dito yung heated tobacco. So, ang heated tobacco, ito yung smoke-free o hindi ito traditional smoking. Kailangan din po natin i-adjust ito. Noon ang mga devices ay wala pong buwis, walang binabayaran. Pero sa ibang bansa, nagbabayad din po. So, isa po ito sa ating lalagyan o papatawan or nagkakaroon ng adjustment. Pangalawa ay yung sugar-sweetened beverages. Ito yung mga isa sa pinaka large causes o biggest cause ng diabetes sa ating mga kababayan. So, i-address din natin ito. Meron na tayo ngayong meron na tayong batas, pero kailangan din natin ito i-adjust at i-cover natin ang iba pang mga aspeto, ibang mga produkto na nakita natin na nagkukos din ng pagtaas ng incidence ng diabetes, pero hindi siya covered ng batas. So sa dalawang ito lamang po ay makakover na natin entirely yung revenue loss from the liberalization o yung pagpapalaya ng ating mga manggagawa pagdating sa pagbabayad ng buwis. So magkano po itataas nung sa vape at saka nung sa yung iba pa pong manage? Hindi ko muna sasabihin yung rate, no? Pero ito ay naglalaro right now to between 20 to 30 pesos per milliliter. Yung for every ml, dalawang klase po yan eh. Meron yung nicotine salt, ito po yung nasa 60 pesos. At ito po yung free base, ito po yung 6 pesos today. Masyado siyang mababa, kailangan po natin itaas yan. So yan po isang aspeto, and then yung sa sugar sweetened naman po ay kailangan po natin i-cover ang iba pang commodities na dati ay hindi naka-cover, and then kailangan natin i-adjust kasi masyadong mababa yung taripa, yung rate. Meron din tayo on plastics. So itong plastics ay umaarangkada na rin po ito. So ito ang isa sa mga pangunahing cost ng baha. Itong mga sachets, lahat. Ano po, dati ang panukala ay ang mga sandubag lamang na nasa palengke ang ating bubuwisan. Pero nakita po natin na hindi lang ito ang nagiging cost ng baha. Sa Marikina, pag nakikita namin sa amin, kahit anong paglilinis po namin sa aming kapaligiran, pero dahil kami po ay burol, sa amin po bumaasa, kami po ay isang valley, sa amin bumababa lahat ng tubig galing sa upstream, nakikita namin yung basura na nagbabara sa amin ay mga sachets talaga. Shampoo, 3-in-1, lahat po ito. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis.